noong senador na yung mga simbahan sa Amerika na hindi sa kanila, na sa ibang lahi, yun talaga ang tinatarget nila. Gusto nilang i-freeze yung mga assets na yan dahil ang KOJC sa Amerika, napakadami po nilang pag-aari doon. Napakalaki po ng simbahan nila doon sa Amerika at finreeze yun dahil dyan sa mga akusasyon na yan ng human trafficking. Sabi ko nga, yung kaso dito, Xerox copy ng kapit ng kaso doon na na-dismiss na yung mga kaso doon. Okay, so same thing, itong bandari na ito, tinatap yung mga lumalabas na mga members ng kingdom, lalong-lalo na yung pinatalsik dahil sa mga kasalanan, iniisa-isa niya yung tinatawagan para magtestigo against kay Pastor Apollo Kibuloy. I am not sure kung itong bandari na to at itong si Risa Ontiveros are talking para mabuo itong Senate inquiry na ito, pero nabuo yung Senate inquiry at sinasabi nung batang ito na the person whom called him was the bandari guy na Nepalese na unang nagtraidor at gustong pumatay kay Pastor Apollo Kibuloy to take over yung Kingdom of Jesus Christ. Diretso. Kapalit ng financial assistance, pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, So ang sinasabi niya na siya po ay nag-email sa email address ni Risa Ontiveros. Okay? Binigay daw sa kanila nung bandari yung email address kung saan sila mag-i-email, which is si Risa Ontiveros. So is it safe to assume now na itong bandari at itong Risa may komunikasyon? At kung itong bandari ay kinukumpasan ng Amerika, anong ibig sabihin noon na nakikipag-collaborate itong Risa sa bandari na yun? Ayon dito sa video na to, ini-interpret lang natin. Contact ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay... Ayan ang unang binanggit na pangalan, Fiona. Hindi ko kilala kung sino yun yung Fiona na yun. So staff daw yan ni Risa Ontiveros. Okay, pasok. Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros. Ayun, yun pa, yung Chief of Staff ni Risa. Sinabi rin niya, kilala nung bata eh. So na-meet niya. Okay, next. Pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama pagkaraan ng 2 araw. So klaro ulitin natin, baka na hindi nyo narinig. Nung nag-email siya, ang nilagay niya, anong pinagawa siya ng affidavit, kung ano yung ginagawa niya sa loob, ang nilagay niya is kung ano yung mga personal niyang ginagawa at yung kanyang personal na issues. Okay? Binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. So binigyan siya, after nung kanyang affidavit, anong ginawa? Binigyan siya ng bago at may dagdag na. Doon sa ginawa niya, wala naman siyang nilagay na pananakit. Pero doon sa revised na binigay sa kanya ng staff, may mga pananakit na. Hindi daw niya yan naranasan Hindi daw niya yan naranasan, pero yung binigay sa kanyang bago, ni-revise yung ginawa niya at nilagyan ng pananakit. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Diyan pa lang sa umpisa, alam na natin na meron talagang witness tampering dito. Alam naman natin na si Risa Ontiveros ay nagkaroon na rin ng kaso ng ganyan. Yung kay Kian De Los Santos na witness tampering, na yung kinidnap na yung mga bata and so on and so on. Naging not guilty naman siya dyan. Na-quit siya ata dyan sa isinampang kaso sa kanya dyan. Pero meron talaga siyang tendency na ganun. Kasi katulad nung sinasabi nitong batang ito, gumawa ako ng affidavit, lumapit ako sa kanila, oo. Gumawa ako ng affidavit. Pero binago nila yung affidavit ko at nilagay nila, sinasaktan ako na hindi naman. So anong tawag dun? Di ba doon pa lang sirang-sira na yung kredibilidad Noong committee na yan ni Risa Ontiveros Doon pa lang sirang-sira na si Risa, sabagay, sira naman na yan. Pero diyan pa lang wasak na Dito pa lang talagang alam na natin na kademonyohan na Tama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Ako po, so ibig sabihin may pera, may bayaran na nagaganap.
So ibig sabihin may offer sa batang ito na kung idadagdag mo itong mga pangalan na to, mas malaki ang matatanggap mo. Therefore, binabayaran nila yung mga witnesses nila. Eh anong kredibilidad ng hearing na yan kung nagbabayad sila ng mga witnesses? Again, dito sa hearing na ito, nagsimulang hanapin, halughugin at hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. Itong issue na to ang nagsimula itong hearing na to ang nagsimula ng pangbababoy diyan sa Kingdom of Jesus Christ. May namatay po na 3, 2 balaan sa unang pasok nila, may mga nasaktan na mga kabataan, binugbog ng mga kapulisan na armado, 4 na lokasyon yan. Tapos dun sa pangalawa naman nila, 16 days silang nanirahan, may namatay na isa, maraming nakulong, maraming nabugbog, maraming nasirang kagamitan, naghukay pa dyan, sinira yung simbahan, na trauma yung mga kabataan, napakaraming naging dulot na kahayupan, kademonyohan netong Senate inquiry na ito ni Risa Ontiveros. Tapos binayaran niya yung mga testigo. Putang ina, walang katapat na parusa ito. Itong ginawa ni Risa Ontiveros. Paano siya nakakatulog ng mahimbing sa gabi na ganito ang na ganito ang alam niyang nangyari o ginawa niya at naging resulta ng mga pinaggagawa niya? Sino ang nagkukumpas sa kanya para gawin ito? Yun ang mga question natin. Diretso. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. Wow, 500,000 ang binayad sa witness. Kaninong pera yan? Taxpayers money ba yan? So kaya ba blanco yung mga GAA natin, blanco yung BICAM report? Dahil sa ganito, pinambabayad nyo 500,000 pesos binayad sa isang false witness? Oo. 500,000, kanino galing to? Anong liquidation nito? Hindi ba ang liquidation nila by certification? So anong liquidation ng 500,000 na binayad dito? Galit na galit tayo kay Pangulong Vice President Sara Duterte sa kanyang 100 plus na 100 plus million or mga less than 100 million na hinahanap natin. Galit na galit tayo doon sa mga pangalan ng mga chichirya. Pero ito binayaran 500,000 pesos para lang idiin at magtestimonya ng palpak ng mali-mali ng kasinungalingan laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng isang sitting senator ha. Inihalal ng taong bayan, batas ang naglagay diyan, tapos lumalabag sa batas. Maliit na halaga 500,000, oo. Pero kung pera ng taong bayan yan, ba maling maling paggasta yan ng pondo ng taong bayan. Kay piso, kay 5 piso, 500,000. Inilagay mo sa confession ng isang tao para ma-persecute mo yung isang tao na nag-preach lamang. Anong dahilan? Ba't nyo ginagawa ito? At dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, ulit, siya daw ay ibinahay sa isang kondo. Reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million na natanggap niya, 500,000 kay Pastor Kibuloy. Pag sinama si Inday Sara at si Pangulong Duterte, kaya niya nilagay doon sa nakakatanggap ng baril. Kaya kesyo nakakatanggap daw ng maraming baril plus additional 500,000. So that's 1 million. 1 million na pera. Kung opisina ni Senator Risa ito, yung nag-i-initiate nito, ay assume opisina din niya nagbabayad dito. Sino ba nagbabayad sa opisina niya? Pera ng taong bayan. So pera ng taong bayan, pinambabayad natin sa mga to, 1 million para lang gumawa ng mga peking testimonya. 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat. So merong connection, 'di ba? Ganyan din yung mga narinig nating issue nung panahon ni Pangulong Duterte, mga sila Bicoy, 'di ba? 'Di ba? May mga ganyang mga testigo sila Bicoy, kung sino-sino pa na kesyo na nasa safe house. O siya daw tinira siya sa isang condominium, doon siya binibriefing. Sige. Na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa.
So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor Ron ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Wow, parang pala tong pyramiding scam. Oo, na okay, maganda yung performance. Maghanap ka pa ng mga katulad mo, mga downlines mo. Maghanap ka pa na babayaran natin para mas maraming testigo, mas maraming testimonya, mas maraming mukhang kapani-paniwala. O kaya naman pala hindi maisampa sa korte yung mga testigo, yung mga testimonya ng testigo sa Senado. Wala naman palang ebidensya, puro peking testimonya lang. O kasi sa korte, it's what you can prove, it's not what you can say. So kung hindi mo kayang patunayan lahat ng aligasyon mo, baka bumalik yan sa'yo, perjury is a crime. Baka makulong ka. So pinahahanap pa siya ng ibang mga testigo para pabagsakin si Pastor Kibuloy. Sige, ano pa yung mga balita? Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen. Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. Uy, pati si Matubato nakasama mo. So buong 2024 from February nasa pangangalaga siya ni Risa, and then 2025 pinalipat siya sa isang safe house kung saan nandoon si Matubato. O hindi ba? Sabi niyo nawala na si Matubato. 'Di ba sabi ng gobyerno natin nakatakas na daw si Matubato, nakaalis na daw ng ibang bansa. Hindi daw alam, baka daw sa backdoor kung saan dumaan. Hawak niyo naman pala. According dito sa bata na to hawak niyo pala, tapos paano mawawala? Kung mawala man yan dyan, either pinatakas niyo yan nang walang dokumento o binaon nyo na yan. Hindi natin alam. Pero according to him, nakasama niya doon sa safe house si Matubato. At tingnan natin, baka may iba pang mga pangalan na lumabas. Sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, may Ryan pa. Ryan kaya biyab ba yan? So kada research daw niya, kasi syempre hindi nila alam kung what happens inside So every time that he's giving information, inside information sa opisina ni Risa, binabayaran daw siyang 12,000. So aside from the 1 million na natatanggap niya, meron pa siyang 12,000 per information per information lao. Dahil pera. Sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team. Yan yung Amanda, yung nagsampa ng kaso kay Pastor na ni-rape daw siya. Ni-rape daw siya. O, tingnan nyo ano sasabihin dito. Sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian. Pati Special Assistant to the President, si ano yun Sino ba ang SAP? Si Lagdameo? Ay hindi, Lagdameo. Sino yun? Yung asawa ni Don Salveta? O talaga? O so pati yun. Kasabot dito, pati yung kasapakat dito. At yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at tininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. So mahina daw ang kaso sa sexual abuse. Even them, they are saying na mahina ang kaso ng sexual abuse kay Pastor Apollo Kibuloy. So mag-focus tayo sa human trafficking kasi ng human trafficking may freeze ng assets yan at saka no bail. So nakakulong yung tao. Alam mo nung naririnig ko to, sabi ko putang ina, sobrang demonyo na okay lang sa'yo magpakulong ng isang inosente. Putang ina, para lang sa personal mong agenda. Samantalang ang daming mga kriminal na nagkalat ngayon. Alam mo na walang kasalanan si Pastor, pero okay lang sa inyo na nakakulong siya. Anong klaseng batas, Pilipinas, gobyerno meron tayo kapag kaganito? Tapos tatakbo ka ng presidente sa 2028? Tangina, anong gagawin mo sa Pilipinas pag naging presidente ka? Ipapakulong mo lahat ng kalaban mo gamit ang ganitong taktika na pagbabayad sa mga testigo, trial by publicity. Pag nasira na sa paningin ng mga Pilipino, pwede nang trabahuhin ng pulis kasi konti na lang yung aalma. Putang ina, ganyan na ganyan ang mga komunista gumalaw. Mga rebelde NPA, ganyan na ganyan gumalaw. Nasisirain yung reputasyon mo sa publiko para hindi magreklamo yung publiko kapag pinatay ka. Grabe talaga itong mga ganitong nangyayari. You can put
you can release 10 prisoners na may kasalanan. Wag na wag ka lang magkukulong ng isa na walang kasalanan. Yan yung rule of thumb. Yan yung dapat na hindi natin makakalimutan. Di ba rin na magpakawala ka ng 10 kriminal, wag ka lang magkulong ng inosente. Bakit nyo ginawa ito kay Pastor Apollo Kibuloy? Dahil sa pera ba yan? Pangarap para sa future? Pagtakbo sa eleksyon? Nag-iipon na ba kayo? Ang lalaking pera din itong binibigay nyo sa mga witnesses nyo. Hanap kayo ng pera ni Madam Vice President. Pero anong klaseng liquidation ang ginawa nyo rito sa pinagbabayad nyo na to? Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. So imagine yun yung mga napangasawa nitong Bandari, yung mga Canada na yan. Sino yung mga nakakulong? Mga Canada din. Pauline Canada, si Enteng Canada, at saka itong basta mga kamag-anak, di mantakin mo pinabayaan nila makulong yung mga kamag-anak nila dahil sa gawa-gawa nilang istorya. Nagnakaw sila sa Kingdom of Jesus Christ para hindi sila mahuli, tumakas sila, at nung tumakas sila, nakipagkasundo sila doon para pabagsakin ng Kingdom. Para saan? Para makuha nila yung Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga alam nila na ang Kingdom of Jesus Christ is really abundant. Abundant sa lahat ng bagay. Kaya talaga namang tatargetin at mukhang hindi na lang itong mga taon na to na nasa Amerika nagtatarget. Mukhang pati dito sa Pilipinas may tumatarget na din sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Nung mga panahong iyon nagkaroon din kami ng pag-uusap niya. Sabi daw pro bono daw yan. Pro bono daw yung abogado pero naka-private jet. Saan ka pa? Alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko, kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. So sinasabi din itong batang ito na yung nagsasampa ng kaso ng rape kay Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig, at saka ng rape and human trafficking yun, yung sinampang kaso ng bata, mahina daw. Humihingi siya ng tulong dito. Sabi naman nito, ba't kita tutulungan? Hindi ko alam kung anong problema mo Ba't kita tutulungan? So yun ang sinasabi nito ni Rene na mahina. Alam din noong nagdemanda na mahina. Alam din noong nagdemanda na hindi niya mapapakinabangan or hindi niya mapapatunayan yung kanyang mga alegasyon kay Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa panggagasa. Nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Tinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, Pati US Embassy? Nandun? Anong ganap ng US Embassy sa natin sa Pilipinas? Akala ko ba ayaw natin sinasakop tayo at pinakikialaman tayo ibang lahi? Galit na galit tayo sa China, diyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Tapos biglang sa mga ganitong affairs sa Pilipinas, kaso sa Pilipinas nakikialam ang US Embassy. Anong kabalbalan to? BI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa Kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagarder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng Kingdom.
Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Sen. Risa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom. So buod lang, so talagang ang target nila, may padala si Pastor Apollo Kibuloy, nakikipag-cooperate itong si Risa Ontiveros sa US Embassy para ma-extradite siya. Dahil na isang pa nga yung kaso dito sa Pilipinas, naging malabo na yung extradition. Kaya kailangan idiin nyo na lang ng idiin dito. So ano yun, Risa? Totoo ba yun? Nakikipag-collaborate ka sa Amerika? Tuta ka ba ng kano? Di ba yung mga aktivista laging ganyan? Tuta ng kano. Tuta ng kano. Tapos ikaw, nakikipag-coordinate ka, nakikipag-cooperate ka with the US government dito sa mga issues by Pastor Apollo Kibuloy. Di ba trabaho ng DFA yan kung meron man the NBI, di ba? Kung meron man extradition request, extradition treaty, di ba? Usually, dinidinig pa yan sa mga korte sa Pilipinas. Ano yung binabypass nyo? Upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOJ Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama Nako, pati yung PNP Chief na banggit dito na siya ang nangunguna. Well, sa bagay, nagsisearch na talaga siya noon. So, siguro bibigay siya ng update tungkol doon sa mga search. Pero sabi CIDG na eh. So, di ba pag CIDG na, yun na yung na-promote siya, tapos na yung siege noon. Tapos na yung siege noon kasi last year yung siege eh. So, ang pinag-uusapan yata is ngayong taon. So, si Torre, bilang CIDG chief, talagang tinatrabaho pa rin niya yung at meron pang malaking pera. Aapaw ang pera at maghahati-hati. Ganun ang dating ha. Yung ibang klase talagang nagagawa ng pera sa utak ng tao, no? Ako rin sa mga meeting na yon, sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage, nag-message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogados, Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron... Naku, pati DOJ naman. Pati DOJ nakikipagsabuatan pa sa ganito. So, bawat isa ay may naka-assign na ididimanda. At ang target nila is bawat isang administrator ng KOJC. Kasi ganito, napabagsak nila si Pastor Apollo Kibuloy, napakulong nila eh. Pero nakita nila na bagamat nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi bumagsak yung simbahan. Lalo pang lumakas. Nakapag-conduct pa si Pastor Apollo Kibuloy ng simultaneous na rally sa kanyang pangangampanya bilang isang senador. Kaya siguro, ganito ang plano nila. Ngayon, lahat lang ng leaders, ididemanda natin. Lahat. Kasi napabagsak na natin si Kibuloy. Akala natin, okay na eh. Parang si Pangulong Duterte, napadala nila sa Hague, akala nila okay na. Pero hindi pa pala. So ngayon, ito gawin natin. Yung mga administrators niya, anuhin naman natin, yun naman ang kanain natin para bumagsak talaga itong simbahan na ito. Oh, yun ang plano talaga nila. Kasi ayan, even the DOJ, grabe yung USEC,
na bawat isa sa inyo may naka-assign na mga administrator na mga iano nyo, na mga ididemanda ninyo. So, delicate yan. Delicate yan. Ginagamit ang batas para pabagsakin lamang yung mga tao na gusto nilang pabagsakin, para makuha yung mga bagay na gusto nilang makuha. Wag naman sanang ganun. Kawawa naman tayo mga Pilipino pagka ganyan, kaya hindi na tayo umunlad-unlad eh. Kasi binabali ninyo yung batas eh. Mali po yan mga sir. Reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni pastorat ng kingdom. So sa akin, naka-assign yung dalawang administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung dalawang key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May dalawang ministers, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasalit si Sister Elizabeth Carion. And kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang script writer ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda. Kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Grabe to mga bossing. Palakpakan natin ang ating Senado, ang ating Senadora na si Risa Ontiveros. Sana nakakatulog ka na mahimbing sa mga ginagawa mong kahayupan na ito. Ang lakas-lakas nyo pang gamitin ang Diyos, ang lakas-lakas nyo pang gamitin ang sambayan ng Pilipino, ang tao. Tapos yung pala may mga ganito kayong ginagawa. Sa mga bagong senador, sana ay makita ninyo itong revelasyon na ito at sana ay makumpronta ninyo yung inyong mga kasama dyan sa Senado. Kasi kung ginagawa to ng isa, hindi malayong ginagawa to ng lahat. Hindi ba? Yang hearing na yan, nagtiwala ang taong bayan, yang hearing na yan, sinira ng husto ang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil ba sa mga sinasabi ng batang ito, may babalik yung mga nawala, mga namatay, mga sinira at inabuso, mga karanasan, trauma ng mga nandiyadyaan sa mga apektadong lugar na yan, yung kanilang mga pinagsusugod. Hindi na maibabalik ang lahat ng yun. Pero alam natin na ang bawat paglabag sa batas ay dapat na may karampatang parusa at may karampatang pag-uusig ng ng kanilang konsensya at pag-uusig ng batas. Kaya sana po ay dito sa mga narinig nyo na pagbaliktad, pag-recant ng pag-reveal neto ni alias Rene sa sindikato ni Risa at ng Special Assistant to the President diyan sa pagpapabagsak kay Pangulong Duterte at dito kay kay Pastor Apollo Kibuloy,
sana ay magkaroon ng liwanag ang lahat. At sana po ay i-share ninyo, i-like po ninyo itong video na ito. Ako sa totoo lang ngayon, hindi ko pa maitodo yung aking reaction kasi gulat na gulat ako. I was really hoping na yung mga ganito hindi talaga nagaganap sa atin, lalong-lalo na sa isang babae pa naman, maka-Diyos, senador, na akala mo bait-bait.